BP Inday. BP Inday. Lumabas ka lang, manindigan ka, anyway, dinudurog ka na eh. Kaya lang nananatiling nakatayo si PBA. Kaya nananatiling siya nakatayo ngayon. Doon na rin pagkatao niya eh. Dahil kontrolado niya ang mainstream at social media. Maaari nga magiging pangalan ng grupo ninyo kayo. Okay, ikaw muna magpaliwanag. Wala pong pangalan eh. Ang pangalan namin ay isang concerned Filipino. Siya isang concerned Filipino. Siya isang concerned Filipino. Wala pong importante po importante yung pangalan. Ang importante yung message namin sa ating mahal na Vice Presidente. Yun. Na lumabas na siya in the open, call on the people to unite with her and denounce this government. So wala po itong political color, sir. Walang political color. It's for the people. It's for the country. Okay. Yes. Maliban po kay BP Sara, sino po ang maaaring panawagan, sir, para sa mga Mag-miss. isinusulog po ninyo para mag-hit? Well, unang-una, kung lalabas si VP Sara, tiyak hihikayat din namin yung mga senador Yes. na naniniwala sa kanya. We are calling Yung in the mga Senate. congressman na naniniwala sa kanya. Tama. And even men in uniform na naniniwala sa kanya. Na paninindigan para sa taong bayan. Okay. And we believe, sa binanggit ni dating Congressman Jing Paras, once the Vice President will join openly and actively in the initiatives of the people, mabubuo po ang pinakamalakas na democratic opposition sa bansa ito. Yes. Yan ang aming in-expect at sigurado kami magaganap yon. Hindi pa mangyayari na si Marcos ay makakaramdam ng pagkatakot sa pagdagsa ng daluyong ng protesta ng taong bayan until there will be a strong leader na mag-unify ng pwersa nito. At yan ang aming panawagan na magiging role ni Vice President Sara. I would like to add to the statement of Congressman Ching. Kami ay bilang Pilipino ay concerned sa nangyayari sa ating bansa. And I would like to invoke yung karapatan namin under Article 2, Section 1. Sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Sinisira nila ang gobyerno, grabe ang korupsyon, pinagtatakpan ang mga maleta gang. Ano ito? This is a threat to our democracy. And being the highest authority within the state, the body politic, the Filipino people has the moral and legal obligation to defend our democracy. This is perfectly legal and constitutional. So, itong ginagawa namin, walang label po ito. We belong to the entire mass of Filipino people. Yan po, to put it in the right context. Maraming salamat. Ayun! Next question, ma'am. Go ahead po. Thank you, Yes po, Atty. sir. Mga sirs, ang question lang po is, di ba nag-declare po si VP Sara na lalaban po siya o tatakbo siya as a president of 2020? Is it not enough po ba para kumilos tayo ngayon na in her side? Kulang pa po ba yun? Kulang na kulang po. Ha? Kasi kung leader ka, dapat lumabas ka. Yes. We agree. Manawagan ka, dapat the people are swarming over you. Hindi yung maghintay ka pa noong 2028, napakalayo pa rin. Ubus na kami. Baka maubos na tayo sa kakahuli ni Matibag at yung mga ibang baka ubusin na yung mga tao sa hate. Isa pa, there's a threat by Matibag. Sinasabi niya, all I consider it a bluff. Kasi wala naman siyang pinakitang warrant when they were attempting to arrest Senator Bato. Na merong mga lalabas na warrants against other personalities. You know, he's advancing that, and I don't trust this guy. Because doon sa ginawa niya sa Senado, I was there. I was outside together with the other rallies nang mangyari yun. Tapos ang dami niyang sinabi na hindi tugma sa reality. We were near him by a few meters. Tapos wala siyang dalang warrant, and he is trying to effect a warrant na wala namang lawful
authorization of the local court. Tapos ngayon, naglabas siya ng istorya na meron kang mga warrants against other personalities. Ito is the foulest I've ever heard from an NBI director. Kaya nananawagan ako kay Atty. Matibag to resign immediately. Kasi hindi na niya ginagampanan ng tama ang kanyang tungkulin. Politika na ang ginagawa niya. That is not the mandate of the NBI. Correct. Tapos, I'll just add, no? Yung sabi mo, isn't it enough? If you look at history, ma'am, even in the French Revolution, even in Cuba, why are the names of mga Che Guevara? Sa French Revolution, yung John Paul Marat, and in Myanmar lang, ASEAN, si Aung San Suu Kyi, lumaban, mga military pa ang kalaban. They stood up and was supported by the people. Kasi kung walang mag-unite, may kanyang-kanyang leader yan at mag-away-away. Pero isa lang tinitingala ng lahat, si BP Sara lang. Kaya dapat nandiyan siya sa harap natin. Tama. Magtitiwala tayo lahat. At kaya din tayo, you know, if there was Moses, she is the modern Moses, she will bring us to the promised land. Correct. We agree. We agree. Yes, ma'am. Sir, last follow-up question. Sa tingin po ninyo lahat ngayon, is it undeclared martial law or what it is? Bigyan natin ng pagkakataon ang taga-UPI. Si Ray muna. Alam na natin yung problema ng bansa. Hindi na natin kailangan pag-usapan. Alam natin, bago sagutin yung tanong mo, kailangan i-trace back natin eh. Makabayan, Dilawan, administrasyon. Kampi-kampi na sila lahat para gibain lang ang Duterte. Claro. Maliwanag sa lahat yan. At marami tayong natutunan kay Kuya Eric Celis kung paano nabuo yan at bakit kailangan nilang gibain ang Duterte. Dahil bakit? Nung panahon ni Digong, halos mabura na sila eh. Makabayan, liberal, CPP, NPA. Ocho diretso. So, ayaw nilang makabalik kahit sinong Duterte. Correct. Kaya ang ginagawa ng liberal, makipag-alyansa muna ako sa Marcos. Ito naman tangang Marcos, ang nagpatalsik sa tatay niya, liberal eh. Ang ayaw magpalipig sa tatay niya, liberal. So nakipag-compare siya, bakit? Their only vehicle para makarating ng 2028, yung liberal, is to Marcos. Ngayon, Marcelo, ang tagal na. Ang tagal na may Marcelo. Ito nakakatakot. Kaya ako nagpapasalamat kay Kong Jing. Kasi ito talaga yung time kay Atty. Manny Luna, kay Kuya Eric Celis, halatan dito. Bakit? Ito yung time eh. Ngayon lang, kaninang umaga, dumaan ako sa Senate. Dinismantle nila lahat. Pinatanggal lahat. Naglagay ng barikada. Isang buwan na tayo roon. Isang buwan na. Ngayon pa nila papatanggal kasi may utos sa taas. Marcelo na tayo. Hindi man nila dinideclare, Marcelo na tayo ngayon. Ngayon, kung lalabanan natin yan na hindi tayo manawagan sa Vice President, unconstitutional yun. Extra-constitutional yun. Ayaw nating mangyari yun. Kaya, BP Sara, babalik na naman tayo ron. Para mapigilan na itong patuloy na Marcelo, tumayo ka na! Yes! Yes! Ano yun yung tanong mo na undeclared martial law, sabi mo. Hindi nyo ba nabitin? Bilang Yes. po. That's why it's Yung undeclared. yung martial law na dineclare no ng tatay niya at ngayon na sitwasyon, halos parehas ang paggawa. Mas maselan pa. So, noon, officially, ito, silent. Yun ang sagot. Official yan. Huwag kayo magkaila. Hindi kayo bulag. Wala. Nararamdaman nyo yan. Yan po. Dugtungan ko lang, napaka-importante. BP Inday! BP Inday! Lumabas ka lang, manindigan ka. Anyway, dinudurog ka na eh. Kaya lang nananatiling nakatayo si PBA. Kaya nananatiling siya nakatayo ngayon. Durog na rin pagkatao niya eh. Dahil kontrolado niya ang mainstream at social media narrative and perception. Marami silang trolls, may ginagamit silang machine to shape perception. Ngayon, BP Inday, tumayo ka! Kami nagkagaranti rito, may lalabas na 1 milyon sa Luzon, Visayas, Mindanao. Well, the way it
case now, ang nakikita natin, wala na hustisya. Ha? Bendalo eh. Ha? So, ano pa bang masasabi natin kung hindi martial law yan? Yung panahon ni Marcos, bendalo rin lahat.